Ma'am, ano po yung take ninyo dito sa paglantad ni Saldico? Kasi nasabi ngayon ng palasyo kasi yung aligasyon na ni Saldico ay katang-isip lang, no? Di-deny nila itong mga sinasabi ngayon ni Saldico na kasiraan laban sa administrasyon. So ano po yung take nyo dito, ma'am, bilang eksperto po dito sa mga usaping politika? Well, yung sinabi ni Congressman Saldico ay kailangan natin tingnan at suriin ng maigi. Kasi siya ang nagbigay ng proof na yung sinabi ni Gutesa ay totoo. Pangalawa, nagbigay naman siya ng mga dokumento para tingnan at pag-aralan kung talagang insertion yun ng Pangulo. Ang tanging hiling ko lang kay Congressman ko, sana wag na lang niyang gawing serye. Parang series. Ibigay niya na yung kabuuan ng maintindihan ng Pilipino kung ano talaga ang nangyari. Kasi kung yung serye ng serye, hindi natin alam kung saan babagsak, sinong tatamaan, ang taong bayan talagang galit na sa mga nangyayari. Sa tingin po ba nyo, ma'am, AI itong video ni Congressman Saldico? Ano? Sinasabi nila AI daw, AI. Hindi, tunay na tunay. Nako, although ang makikita mong Saldico payat, pero hindi yun AI. Kasi makita mo ang anino, ang kunot ng noo, ang expression. So hindi yun AI. Sa tingin mo, ma'am, hanggang saan kaya ito aabot itong mga expose ni Saldico? Well, na kay Pangulong Marcos para sagutin yan. Kasi kung iiwas sila ng iiwas, hindi nila sinasagot, lalong magagalit ang taong bayan. Napanood ko yung interview niyo, ma'am, patungkol dun kay Yussi Claire Castro. Ano po yung masasabi niyo kay Yussi Claire Castro nga dito sa kanyang ginagawa ngayon na todo depensa nga siya sa Malacanang? Well, understandable naman yung ginagawa ni Yussi Claire. Ang akin lang, tigilan ng propaganda, tigilan, sabi niya fake news, tigilan rin niya, kasi mahirap yung daldal siya ng daldal na wala naman datos na dala. Message for the Filipino people. Pumunta po kayo sa EDSA bukas. Patuloy po yung ating pagsasama-sama at pananalita tungkol sa mga nangyayari. Hindi po ito laban lamang ng Iglesia ni Cristo, laban po ito ng bawat Pilipino. Sana makita ko kayo bukas. Kasi sabi nila, hindi daw ito corruption. Pagnanakaw na kasi kung corruption, tingi-tingi lang, kickback lang. Pero ito daw, robbery na daw ito, ma'am. Kasi billion na eh. At saka ako, ang tawag ko nga paggagahasa ng kaban ng bayan. Kasi yung amount na sinasabi napakalaki. At makikita mo talagang may plano, may scheme sila at systemic. Kasi sinabi ni Congressman ko, naghahatid siya ng pera. So, yun ang i-debunk nila na hindi ako nakatanggap, hindi yan totoo. Dapat maging diretso kasi yun ang hinihiling ng panahon. Regarding po dun sa pagbibito, do you believe na ano lang yun, plan, gawa-gawa lang, na pwedeng palabasin na hindi naman totoo? Pero sa kanila totoo. Kasi yung kung titingnan mo, may binito, pero merong FLR, yung for later release. Yeah. At hanggang ngayon, naglalabas siya. So kung for later, yung nakasubi kasi yung for later release, kung may pondo, i-release ko. Kung kaalyado kita sa politika, i-release ko. So napakahalaga nating makita, ang datos naman nasa kanila eh. Ang paper document nasa kanila. Kaya ang hiling nga ng karamihan gawin buksan yung small committee, yung bicameral, kasi lahat ng datos nandun. Hanggat hindi mo binubuksan, hindi nalalaman ang katotohanan. Doon malalaman kung talagang nabito nga tayo. Yes. That is the question po kasi. Oo. Yun lang paliwanag nila na bakit hindi dinaan sa NEP, bakit sa BICAM, at kung pwede naman daanin sa NEP, at saka at the same time, meron naman nilabas na veto. Oo. At saka yung sinasabi nila, dapat sa NEP, yung NEP kasi may proseso, ahensya lahat yun, lahat ng ahensya. Yung BICAM, ilan lang ang taong nakakaalam. Kasi closed yun, so hindi mo alam saan mo ba linagay, di ba yung insertion, magkano, at tanging ang chairman ng appropriations na nakakaalam nun, which is the congressman ko.
Ayan ma'am, Malo, sinasabi ngayon nila sa mga kampo ng Dilawan, especially si Cielo Magno na sinasabi na bakit pa daw hayaan ni Pangulong Marcos na lagay doon sa Bicam, no? O pwede naman daw niyang nakawin ng hayagan yung budget doon sa NEP. Ano po yung komento niyo po doon, ma'am? Wala namang presidente na basta na lang magdanakaw, kailangan i-cover mo rin yun dahil para hindi makita. Ang problema, nagsalita si Ko. So yun yung problema. At si Ko ang Appropriations Committee, no? Chairman. Bakit siya inalis? Siguro yun yung kailangan tingnan. Naalis siya dahil nagreklamo na. Diba? Dahil lumabas yung problema. Dahil sa GIA 2025, nasa Korte Suprema. So, huwag nating ihilis ang atensyon ng tao dahil yan naman dokumentado lahat. So sa tingin mo ma'am, ano pang mangyayari kaya dito sa Senate Blue Ribbon Committee na ngayong lumantad na si Saldico, ano pa kaya mangyayari doon? Parang nawalan na yan ng saysay kasi parang useless na, no? Practically, unless hindi nila tinitingnan na evidence yung sinabi ni Congressman Ko, so ang tanong ko sa kanila, ba't hindi nyo i-cancel ang passport na makabalik? Pangalawa, bakit inalaw nyo si Secretary Bonoan na umalis? Diba, dalawang malalaking tao na alam kung ano nangyari. So, kung nagawa nyo kay Goo, kay Teves at sa dating presidente Rodrigo Duterte na yung dalawa, si Go, makancel ang citizenship, alam mo, kung gusto ng gobyerno, si Teves, nakuha nila, si presidente, kaagad napadala, no? Yung gusto nilang itapon, kaya nila. Yung gusto nilang wag padatingin dahil papalapit sa kanila yung mga issues, yun ang nandun sa labas. So kung gusto niyo talaga si Ko, i-cancel niyo yung passport at makakabalik yan. So itong usapin ng ICC arrest warrant daw kay Senator Bato, Mamalo, ano po yung take niyo? Ito ba ay strategy nila para ma-divert yung opinion ng taong bayan? Ilinis at saka nakakatawa naman, papayag ba ang pamahalaan ng Pilipinas na ganyan na lamang na wala man lang tayo nakikita? Ang sabi ni Ombudsman, nasa kanya daw, nasa cellphone niya. Iba naman ang sinabi ng kapatid na taga DILG. Parang ang gulo-gulo ng istorya. Ayusin muna nila yung istorya. Ma'am, sa tingin niyo, bakit wala pa ho na ipapakulong? Ang tagal-tagal na po ng issue. At ang dami na pong ebidensya. Ang call ko nga dun sa Ghost Projects wala ka nang kailangang i-prove doon. Bakit hindi nila ipakulong? Ang sabi sa akin kanina ni Yusek Castro, meron na daw. Ba't hindi niyo sabihin? Hindi sinasabi sa taong bayan. Sino napakulong? Kontratista? Sinong politiko? Ma'am, sa tingin niyo, sino ba talaga yung big fish dito? Sino ang? Big fish po dito. Alam naman ng bayan, hindi na kailangan sabihin. Diba? Alam nyo, alam na. Isa pa ma'am, yung kay ginagawa ni Senator Lacson, ginagamit niya yung pagka-military niya, parang dinadiver conflict na yung ginagawa niya. Ano masasabi mo sa ginagawa niyang gano'n? Well, dati naniniwala ako kay Senator Ping Lacson pero yung performance niya, hindi ko maintindihan kung saan dadalhin. Kung kayo ay naandun para depensahan ng Pangulo, sabihin niyo na ng maaga. Kasi kitang-kita naman yung kulay. Appeal ko rin kay Senate President Soto, yung sabihin mong wala kaming pakialam sa mga tao, sa mga nagrarally, parang maling-mali naman yata yun dahil ang kapangyarihan nila galing sa taong bayan. Nung eleksyon, kilala nila ang taong bayan. Ngayon, ang taong bayan nagagalit. Ang sasabihin niya, wala kaming pakialam dun sa mga nagrarally. Parang mali naman yun. Opo, kasagsagan po ng investigasyon, bigla siyang nag-file ng resignation. Anong gusto niyang palabasin doon sa pagpapile niya ng resignation? Sino nag-file? Di ba nag-file siya ng isang buwan na ano ba yun? Leave? Sino yun? Senator Pampero. Umalis siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam mo, ngayon lang yan nangyari sa kasaysayan ng Senado Ang chairman ng Blue Ribbon, hindi yan bumibitiw. Tapos, inalaw pa rin ng senador na Senado na bumalik. So, minsan yung tradisyon,
hindi nasusunod dahil may linya ng politika. Ma'am, itong ICI, ma'am, sa tingin mo po kailangan nang itanggalin niya, Wala abolish? namang ICI? Wala yan. I-abolish na lang, ma'am. Biro mo nag-testify doon si Speaker Martin. So, ang challenge ko sa ICI, make public the transcript of his testimony. Kasi makikita natin, pag pinangga natin yan kay congressman ko, may nagsisinungaling. Sino sa kanilang dalawa? Okay? Ma'am, last po, mabigado naman po doon sa sinabi ni Tito Soto na before siya tumakbo sa pagkasenador. Yung kapag nanalo siya, ibibigay doon niya po yung sweldo niya sa mga mahihirap na estudyante. Sa tingin niyo na ano niya, nagampanan niya, yes, na ibigay kaya niya? Well, tanungin natin siya. Kasi kailangan mapakita. Parang yan yung sinabi na binalik ang pondo ng PhilHealth. Kasi siya ay nasa... Nabalik ba? Parang wala pang Ang tanong ko balita. Parang wala, sa treasurer ng Republic of the Philippines, natanggap niyo ba yung binalik na utos ni Presidente? Sa tingin ko wala. Parang yun na house show lang po tayo, ma'am, ano? Budol. Ah,